andito na ako sa entrance ng simbahan ng Bacolor. Ang nakasulat dito, Rex Recum est Dominus Dominum. If I'm not mistaken, ang ibig sabihin yan ay King of Kings, Lord of Lords. Kung makikita ninyo, parang medyo maliit yung entrance nito. Kasi ang totoo niyan, this is not really a door, but a window. Kaso lang, yung original na door nito ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Kasi noong 1991, pumutok ang bulkang Pinatubo and it brought about a series of lahar flows in Pampanga. Nabaon siya up to 25 feet. Yan actually dati yung window doon sa may itaas ng church. Pero nabaon nga yung church ng lahar. So, we are actually walking on the topmost part of the church. This used to be underground. Ang ginawa ng mga taga-Bacolor, hinukay nila yung retablo at pinag-piece together nila ulit para, ayan, magamit muli nila. Mahigit 400 years old na itong simbahan ng Bacolor. Na-survive na nito ang lindol, ang pagputok ng bulkan, at ang sunod-sunod na bagyo at mga lahar. Pero napanatili nila itong buhay. May mga magsasabi siguro, ba't hindi na lang nila iniwan na lang sa ilalim ng lupa yung simbahan, tapos nagtayo na lang ng panibagong simbahan sa taas, kumbaga move on na lang from the past. Pero hindi kasi ganun yung mga taga Bacolor hindi ganun ang mga Kapampangan. Sa sobrang pagmamahal nila sa kanilang simbahan, sa kanilang pananampalataya, gagawin nila ang lahat. Kahit hukayin pa ito sa ilalim ng lupa para lang maitayo muli yung kanilang pinakamamahal na simbahan. May nakapagsabi nga sa akin dito sa Bacolor na ngayong natabunan na ng lahar yung kanilang simbahan, pakiramdam nila lalo pa itong tumatag. Kasi mas matatag na yung pundasyon niya dahil ang pundasyon niya ay nasa ilalim na at nakaugat na talaga sa ilalim ng lupa. Hindi ba parang ganun din naman tayo bilang mga tao? Habang nababaon tayo ng maraming pagsubok, ng maraming problema, lalo tayong tumitibay at lalo tayong tumatatag. Ang simbahan ng Betis ang tinaguriang Sistine Chapel of the Philippines kasi tingnan nyo. As in, lahat ng walls hanggang sa ceiling, punong-puno ng iba't ibang artwork. Ang unang painting na bubungad sa iyo pagpasok mo dito sa Betis Church ay ang painting na ito of Jesus Christ knocking at a door. Pero mapapansin ninyo na yung pinto kung saan kumakatok si Jesus ay walang doorknob. Kasi itong pintong ito ay hindi mabubuksan mula sa labas. Mabubuksan lamang ito mula sa loob. Simbolo ito ng relasyon natin sa Panginoon na si Jesus ay hindi pwedeng ipuwersa yung sarili niya sa atin. Tayo ang dapat magpapapasok sa Kanya sa ating puso. Ang Panginoon ay kumakatok lang sa ating puso. Hindi siya makakapasok sa ating puso kung hindi natin ito bubuksan. The only way for Christ to enter our lives is for us to open our hearts to Him. Kakatok siya ng kakatok sa ating puso hanggang tayo mismo ang magpapapasok sa Kanya. Sa pagpapatuloy ng ating Visita Iglesia, nandito ako ngayon sa Parish of the Holy Sacrifice o ang aming beloved UP Chapel. Dito talaga ako lumaki, dito sa UP. Itong UP Chapel namin, ito ang first circular church in the Philippines. Yung architecture nito ay konsepto ni National Artist for Architecture, Leandro Locsin. Sadyang ginawa niya na bilugan yung architecture ng UP Chapel to symbolize equality sa pamamagitan kasi ng circular na architecture. Lahat ng tao doon sa loob ng simbahan, pantay-pantay yung view nila doon sa altar. Kumbaga walang nadedehado, lahat tayo pantay-pantay kasi pabilog yung architecture niya. Ayan, so makikita ninyo dito sa loob ng simbahan, di ba? Pabilog talaga siya. Tapos pantay-pantay yung view ng lahat doon sa altar. Makikita nyo naman doon sa may bandang gitna,
Yan naman pong crucifix na yan ay ginawa ni Napoleon Abueva, national artist for sculpture. Sa palibot naman ng simbahan ng UP, may makikita mga ganitong klaseng panels. Actually, syempre naka-cover lang ngayon kasi Holy Week, di ba? Makikita nyo dyan yung Stations of the Cross. Gawa ito ni National Artist for Painting, ang QCOC, at National Artist for Painting, Vicente Manansala. Bukod doon sa mga Stations of the Cross na ipininta ni na Vicente Manansala at ang QCOC, meron ding alternative Stations of the Cross dito sa labas ng UP Chapel. Ito ay mga sculpture ng mga kamay. Ang mga sculpture na ito ay ginawa ni Maria Laura Hinoy bilang thesis para sa UP College of Fine Arts. So ito yung first station, The Last Supper. Ito naman yung humarap na si Kristo sa paghahatol, Jesus before the Sanhedrin. Ang ganda ng pagkaka-sculpture niya. Puro kamay lang talaga. Tapos makikita mo dito parang halatang nakagapos yung parang may marks pa ng pagkakagapos ng kamay. I love going to the UP Chapel sa Parish of the Holy Sacrifice kasi it not only brings back memories when I was still studying here in UP at ngayon nagtuturo na ako sa UP. Pero more than that, punong-puno kasi ng art and history itong simbahang ito. Andito na tayo ngayon sa labas ng UP Chapel o Parish of the Holy Sacrifice. Meron itong 7 gardens at may meaning lahat ng mga gardens dito. Yung isa sa mga gardens dito ay yung Garden of Justice and Peace kung saan tampok itong sculpture na ito ng 3 paring gumbursa, si Gomez Burgos at saka si Zamora. Incidentally, ngayong 2022 ay ang 150th year ng martyrdom ng 3 paring gumbursa. Pinatay sa pamamagitan ng paggarote yung 3 paring gumbursa dahil tinututulan nila yung mga pang-aabuso ng mga praileng Espanyol, ng mga Spanish friars. Inakusahan sila ng subversion at ng pag-i-instigate sa Cavite Mutiny noong 1872. At nagagalit din sa kanila yung mga Espanyol kasi nga pinaglalaban nila yung pantay na karapatan ng mga tao. Significant sa ating kasaysayan ang martyrdom ng 3 paring gumbursa, Gomez Burgos at Zamora. Kasi nung sila ay pinatay sa pamamagitan ng garote, talagang dito talaga na-inspire si Jose Rizal. Nag-alab talaga yung kanyang puso. At ito yung nag-udyok sa kanya na talagang ipaglaban yung karapatan ng mga Pilipino. In fact, nung nagsulat siya ng kanyang 2 nobela, yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo, dinedicate niya sa 3 paring gumbursa, Gomez, Burgos at Zamora, ang El Filibusterismo. So, the next time po na pumunta kayo sa mga simbahan tulad nitong sa UP Chapel, alamin niyo po yung mga kasaysayan ng mga simbahan kasi marami po kayong matututuhan tungkol sa ating kasaysayan, tungkol sa ating nakaraan, at tungkol sa ating pagkatao bilang mga Filipino. Have a blessed Holy Week, everyone!